Isang negosyo na madaling simulan, madaling ibenta, tatangkilikin ng mga tao, at ang pinaka-importante sa lahat mga kanegosyo, napakaliit lang ng kinakailangan mong puhunan para masimulan tong negosyo na to. Familiar ba kayo sa panindang French fries? Sigurado ako mga kanegosyo, marami sa inyo na nakakain na at baka nga naging paborito mo pang merienda ito, ang pagtitinda ng French fries. Nung na-discover nga po namin to mga kanegosyo, dahil minsan kaming nagawin ni Mrs. sa may Guadalupe, pagkatapos nakita namin na mayroong isang cart na nakabisikleta, food cart, tapos may bisikleta sa gilid na nagtitinda ng French fries. Alam nyo, sobrang namangha ako dito sa business model na to. Alam nyo kung bakit? Dahil hindi kagaya sa iba, kasi diba meron yan sa mga street, sa mga kapitbahay natin, nagtitinda ng mga French fries. Pero yung sa mga kapitbahay natin, sila yung maglalagay ng flavoring, sila yung maglalagay ng ketchup or ng mayonnaise, depende sa kung ano yung gusto mo. Pero dito sa nakita namin mga kanegosyo, iba. Dahil pagkatapos iprito ng nagtitinda, ibibigay niya na sa'yo mismo yung plain lang na French fries. Tapos ikaw na ang bahala kung ano ang ilalagay mong flavoring ng mga powder. Depende sa kung ano yung trip mo. Kahit paghalu-halu-haluin mo, kung gusto mo, damihan mo ng paglalagay. Depende sa'yo kung ano yung gusto ng panlasa mo. At ang pinaka nagpabilib sa akin dito mga kanegosyo, napansin ko, tuloy-tuloy yung mga customer. Kasi kapag ka bumili ka, magugulat ka, meron na kagad mga dumarating na mga bagong customer para bumili rin ng produkto kung ano yung binili namin, at yun nga po yung French fries. Kung mabakante man mga kanegosyo, hindi tumatagal ang 3 minuto. Meron na naman panibagong mga parokyano na pumupunta doon para bumili. Ganon kalakas yung ganitong klase ng negosyo. Pero kung titignan ninyo mga kanegosyo, parang masasabi mo na small time lang, di ba? Kasi syempre, food cart, tapos nakadikit sa bisikleta, madilim yung tindahan niya, mura yung mga paninda niya. Pagkatapos, sabihin na natin ng mga kanegosyo, hindi naman sa panlalait na, no? Pero hindi masyadong presentable yung itsura ng kanyang food cart, ano? Pero kung iisipin mo na mabuti, kung ikaw ang nagmamay-ari ng negosyong yan, halimbawa ako mga kanegosyo, no, hindi ako papayag na ma-stock ako sa ganyang klase ng level. Siyempre kapag ako na-secure ko na yung mga numbers ng customer na bumibili sa akin araw-araw, sisiguraduhin ko mga kanegosyo na ile-level up ko yung itsura ng aking negosyo. Nang sa ganun, hindi lang yung pangmasa yung matarget ko, maging yung mga average person or yung mga sabihin na natin na yung medyo maselan, makikater din natin mga kanegosyo, hindi ba? Alam nyo po kasi mga kanegosyo, ako naniniwala ako na kapag proven na ang isang negosyo is nag-boom, talagang obligado ka as a business owner na dapat i-level up mo yung negosyo mo. Hindi ka po pwedeng ma-stuck sa ganyan lang, especially kung ang mindset mo is gusto mong mag-grow yung negosyong pinapatakbo mo. Dapat palagi ka nag-iisip ng mga paraan kung paano mo ba maile-level up yung negosyo mo, or kung paano mo mas ma-reach pa yung ibang mga market bukod sa mga kasalukuyan mong market o mga parokyano na tumatangkilik sa negosyo mo ngayon. So kung ganyan na negosyo mo, or meron kang kasalukuyang negosyo na iba dito sa pinag-uusapan natin ngayon, pero hindi naman masyadong nalalayo, paano nga ba natin maile-level up yung mga negosyo natin para masabi natin na pati yung mga tao na masiselan, pwede pa rin natin makater? Una-una, syempre mga kanegosyo, dapat kapag ikaw meron kang business na pinapatakbo, especially kung pagkain yung ino-offer mo sa tao, dapat syempre unang-una malinis, di ba? Hindi ko po sinasabi na madumi ito, kasi kung madumi yan, hindi kami bibili dyan mga kanegosyo, no? So number 1, kapag nasa food industry ka, dapat malinis. Pangalawa, paliwanagin mo dapat yung pwesto mo, paliwanagin mo yung cart mo, nang sa ganun makita yung sarili mong brand, mabasa ng tao, dahil ang mga tao kapag nakita yan, merong recall sa isip nila yan. Kapag naisip nila magmerienda, ay dun tayo kay malalaman nila, maaalala nila yung branding mo, yung pangalan mo, kung ano yung pangalan ng negosyo mo. Diba? Kapag ganyan ang ginawa mo mga kanegosyo, iikot sa isip nila yan. Every time na nagugutom sila, pupunta sila sa tindahan mo para bumili ng mga produktong ino-offer mo. Kaya importante mga kanegosyo na dapat malinis,
paliwanagin mo, lagyan mo ng mga ilaw, pagandahin mo yung cart mo. Hindi ba? Hindi po pwedeng, eto na yung cart ko. So, dapat kapag kumikita ka na ng konti, kumikita na yung negosyo mo, dapat kahit papano, set upan mo naman yung itsura ng tindahan mo, 'di ba? Kahit lagyan mo ng mga pailaw, lagyan mo ng Christmas light, 'di ba? Nang sa ganun maging takaw pansin sa mga tao at sa ibang mga tao na hindi mo pa customer na gusto mong targetin din. Ngayon sasabihin mo sa akin, Mark, okay na ganito lang yung itsura ng tindahan ko kasi French fries lang naman yung tinitinda ko Hindi naman to magbo-boom. So parang malayo sa kaisipan ko na ito ay tangkilikin ng sobrang daming tao na talagang ito ay maging high-end na negosyo in the future. Parang hindi ako naniniwala sa ganun Alam nyo mga kanegosyo, hindi ko po i-content ito dito kung hindi ko to nakitaan ng potensyal. Bakit? Sige, tatanungin kita. Kung mag-iisip ka ng negosyo na French fries ang tinitinda pero high-end, ano ang unang papasok sa isip mo? Di ba? May naisip ka kagad. Tama ka negosyo. Potato corner. Makikita mo ang mga potato corner kadalasan nasa mall. Meron din mga nasa street pero meron silang mga sariling pwesto at ang ganda ng kanilang pwesto. Malinis, maayos, maliwanag, 'di ba? Kaya nag-o-offer sila ng ganong sabihin na natin na medyo pricey na mga produkto nila, 'di ba? At hindi ka ba nagtataka bakit sa palagay mo parang ang mahal ng presyo ng mga paninda sa potato corner? Simpleng French fries lang naman yung ino-offer nila, hindi ba? Alam mo kung bakit ka negosyo? Meron ka na ba nakita sa mall or kahit diyan sa lugar ninyo na nagbebenta ng French fries na kasing level ng potato corner? Ako kasi mga kanegosyo, wala pa. Pero kung ikaw may nakita ka na, i-comment mo naman dyan sa baba para makita rin namin, ma-share mo naman sa amin So ibig sabihin mga kanegosyo, kaya nakakapagpresyo ng ganyan kataas ang potato corner dahil walang competition, 'di ba? At ang negosyo kapag walang kakompetensya, namamanage mo yung presyo, 'di ba? Depende sa gusto mo, especially kapag talagang tinatangkilik na ng mga tao yung produktong binebenta mo at nakasanayan na nila na bumili sa tindahan mo dahil nga sa branding mo. Siyempre, tiwala ka na malinis yung tinitinda mo. Tiwala ka na masarap yung tinitinda mo. Kaya ang tao, siyempre, kapag kumain ng French fries, instead na bumili sa mga pipitsugin na nagtitinda ng French fries, lalo na kung afford naman ng mga tao yung presyo sa potato corner, doon tayo bumili sa potato corner kasi maganda yung ambience, malinis, at saka siyempre, siguradong masarap. Ngayon, kung nag-iisip ka o nagpaplano ka na magtayo ng negosyo mo at hindi mo pa alam kung ano yon, masasabi ko na kinakailangan mo i-consider ang pagbibusiness ng ganitong klase ng French fries business ka negosyo kasi hindi pa crowded ang negosyo ng French fries sa market. 'Di ba? Kasi sino ba yung nakikita mo? Potato corner lang naman, hindi ba? So ibig sabihin ka negosyo hindi siya kagaya ng mga siomai na ang dami na nagsulputan na siomai business. Nandiyan na si Siomai House, si Master Siomai, si Siomai King at kung sino-sino pa, 'di ba? Talagang ang dami ng mga tao na gumagawa ng ganyang klase ng business. Ganyan din sa mga fried noodles, sa Hong Kong noodles. Yung iba hindi ko nakalimutan ko na kung anong brand pero ang dami na pong gumagawa ng mga ganyan. Milk tea, kaliwat kanan na rin po ang milk tea dito sa atin sa Pilipinas, hindi ba? Pero naisip mo ba na itong French fries ka negosyo talagang masasabi natin na malaki ang potensyal ng ganitong negosyo? Mga negosyo, disclaimer lang I am not connected sa potato corner. Talagang ito nakita ko lang po talaga ito na maganda gawing content dahil po pwedeng mabuksan yung kaisipan nating mga Pilipino na baka sakali na dito magsimula yung una nating tagumpay pagdating sa pagnenegosyo. Ang tanong, magkano ba ang kinakailangang puhunan kung gugustuhin kong magsimula ng ganyang klase ng negosyo? Umpisahan natin mga kanegosyo kung magkano ang franchise fee ng Potato Corner. Eto mga kanegosyo, tumingin ako sa website mismo ng Potato Corner kung magkano ba ang franchising fee kung sakali na mas piliin mo mag-franchise ng kanilang mga packages, So, titignan lang natin ng mabilis. So, ang kanilang mega package na tinatawag worth 450,000 is ganito ang itsura ng cart na ibibigay sa'yo. At ang inclusions niya, mga kanegosyo, is franchise fee for 5 years. May kasama na rin cart, wares, equipment,
at initial supplies worth 5,000 pesos. At itong binibenta nilang package na to is VAT inclusive na. Ibig sabihin mga kanegosyo, kapag ka nag-avail ka ng ganito, hindi na yan tataksan pa kasi inclusive na yung tax dito mga kanegosyo, no? So yung next nila is tinatawag na Giga Indoor Package. Ito mas mahal naman ito. So worth 475,000 pesos. Medyo may kataasan to. Mataas pala talaga, hindi medyo ano. At ang cart naman na ibibigay sa'yo is ganito ang itsura mga kanegosyo. Pagdating sa inclusions, same din sila mga kanegosyo, no? Dito sa mega package. At yung pinakamahal nila mga kanegosyo is tinatawag na Giga Outdoor Package worth 550,000 pesos. Napakalaki na ito mga kanegosyo. Mahigit kalahating milyon na. So, ang cart naman na mapupunta sa'yo is ganito ang itsura. At ang inclusions niya mga kanegosyo, same din nung dalawang nauna, no? Ito naman mga kanegosyo, yung pinakamura na ino-offer ng Potato Corner, which is they call the Terra Package. This is only for 325,000 pesos. At ang inclusions niya mga kanegosyo, syempre yung cart, ayan po yung itsura ng cart. Yung franchise fee, na ganun din, same din mga kanegosyo, no? Parehas lang. Ang nadagdag lang dito is yung basic design fee worth 25,000 pesos. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin nila dyan. And price is VAT inclusive na rin po. Tapos store not yet included. So anong ibig sabihin nun mga kanegosyo, no? Hindi ko alam. And yung construction cost not included. At ang estimate daw nila doon is minimum maglalabas ka ng 300,000 pesos for construction. So ibig sabihin kapag ka itong in-avail mo, bukod sa package nila na bukod sa franchise fee nila or yung package nila na 325,000, so mag-a-add ka pa ng 300,000 ulit para sa construction naman. So ito mga negosyo, para mas mabigyan kayo ng detalyadong pagpapaliwanag para dito, mas mabuti na kumonta ka sa kanila kung interesado kang mag-franchise or mag-avail ng mga isa sa mga packages nila, no? So yun lang, pinakita ko lang sa'yo kung magkano yung gagastusin mo kapag ka nag-franchise ka ng Potato Corner. Mahal pala talaga ang mag-franchise ng isang Potato Corner. Pero ang kagandahan naman doon mga kanegosyo, ang binibili mo naman kasi doon is yung pagiging stable ng negosyo nila, diba? At yung sistema, syempre. So ayan, marami na silang mga pagkakamali sa umpisa na nagawa at hindi nahahayaan ng may-ari na pagdaanan mo pa yung mga pagkakamali na nangyari sa kanila at mangyayari pa sa negosyo na i-franchise mo kasi nabili mo na or isa yun sa mga binayaran mo. Kaya kapag ka nag-umpisa ka niyan mga kanegosyo ng ganyang klase ng business at nag-franchise ka sa Potato Corner, ibig sabihin talagang mataas yung rate or yung chance na talagang magiging successful yung iyong negosyo. Ang tanong naman, paano naman kung sakali na hindi mo afford maglabas ng ganong kalaking halaga? Ano yung gagawin mo? Hindi ka na magne-negosyo? Syempre hindi. Dito na lumalabas ngayon mga kanegosyo yung pagiging creative mo at pagiging gaya-gaya nating mga Pilipino, di ba? Kasi ang negosyo, gaya-gaya lang naman talaga yan. Kagaya nitong cart na to. So instead na mag-franchise siya, mas minabuti niya na magtayo na lang ng sarili niyang negosyo at gamitin yung sarili niyang brand, hindi ba? So ayan, mga kanegosyo, sa ganitong klase ng setup, eto, masasabi ko na less than 50,000 pesos lang ang nagastos niya dito. Yung cart lang naman, ako dati nagtinda ako ng siomai, ganyan din mga kanegosyo, naka-cart din ako, nagbibisikleta rin ako. At ang ginastos ko sa cart mga kanegosyo, wala pa pong 10,000 piso. So, mababa lang talaga ang halaga kasi ikaw yung nag-provide Pagkatapos, syempre, yung supplies mo. So, kung 5,000 yung supply sa Potato Corner, sabihin na rin natin na 5,000 din yung gusto mong ilagak na puhunan para sa supplies mo. So 5,000 o edi 15,000 pagkatapos yung mga kalan, yung mga lutuan, yung mga lalagyan ng powder, hindi ba? So sabihin na natin mga kanegosyo na around 5,000 din yun, o edi 20,000 mga kanegosyo. Lalagyan mo pa ngayon ng bisikleta. Actually, yung nagpagawa ako ng cart worth 10,000 pesos, kasama na po yung bisikleta doon kasi hindi naman ako bumili ng brand new. Segunda mano lang mga kanegosyo. So sabihin na natin na yung pinaplano mong sarili mong brand ng French fries business around 20,000 pesos, hindi ba? Kailangan mo pa rin iparehistro yan sa munisipyo. So, around kapag bago kang nagpaparehistro, usually niyan mga kanegosyo, around 5,000. So, parang lumalabas na sa 25,000 na yung nilalabas mo, di ba? So,
kapag ka ganyan mga kanegosyo, ang advantage niyan, syempre unang-una, pag nakilala yan, sarili mong pangalan ng business yung makikilala ng tao. Pangalawa, mga kanegosyo, ikaw mismo yung masusunod sa kung anong diskarte o sistema ang gusto mong ipatupad sa sarili mong negosyo. Kasi ikaw ang creator niyan eh. Ikaw ang nag-provide ng lahat ng yan eh, hindi ba? So pangatlo, mga kanegosyo, nakadepende sa'yo yung magiging tagumpay ng negosyo mo. Kung paano yung grind na gagawin mo at kung paano yung marketing na gagawin mo para makilala ka ng tao at mas marami pa yung ma-reach mo na customers, hindi ba? So pwede mong gayahin na maglagay ka ng bisikleta sa cart mo, or kung may additional ka pa na puhunan, pwede ka rin magrenta ng pwesto kung saan mo ilalagak ngayon yung negosyo mo. Or kung gusto mo naman magtipid-tipid ka at merong maliit na espasyo dyan sa harap ng bahay nyo, pwede kang magsimula sa ganyang kanegosyo para syempre hindi ka na magbabayad ng renta dahil malaki-laki rin ang kinakailangan mo ilabas na puhunan kapag ka nagdesisyon ka na magrenta ng pwesto mo, hindi ba? So mas para sa akin mga kanegosyo mas pipiliin ko na gumawa ng sarili kong brand instead mag-franchise pa. Kasi dito kapag ka may sarili kang brand, syempre limited lang yung kinakailangan mong ilabas, hindi ba? Unlike kapag ka nag-franchise ka, malaki-laki, halos 1 milyon na, 'di ba? Yung kinakailangan mo ilabas. Pero ang kagandahan kapag ka nag-franchise ka ng business, katulad na sinabi ko kanina, napakataas ng success rate na pwede mo makuha kapag ka nag-franchise ka. Kasi ang binibili mo talaga sa mga nagpapa-franchise, especially sa mga stable at well-known na company kung saan mo kinuha yung pinag-franchisean mo, ang binibili mo talaga doon kanegosyo is yung sistema. So yon mga kanegosyo, isa na naman pong content at napakagandang topic ang pinag-usapan natin ngayong araw na to. Kung meron kang natutunan sa pinag-usapan natin ngayon, please consider like and subscribe sa aking YouTube channel mga kanegosyo. Yun lang po, napakalaking tulong na po para sa amin nun. So mga kanegosyo, maraming salamat sa panonood mo, at kung natapos mo hanggang dito sa dulo ng ating video, comment ka naman yan sa baba at ma-appreciate ko yun. Babasahin ko yung isa-isa. Yun lang mga kanegosyo, hanggang sa susunod na ating video. Maraming salamat po.